Ayan, may dumating na Kia Rio sa atin na 2015. Ang naging problema mga boss, tumitirik daw sila sa takbo neto. Tapos hindi kaagad gumagana yung RPM pagka bagong start. Ito po yung i-check natin ngayon. Tinatanong ko naman sila kung may check engine pag umandar yung makina. Wala naman daw. Napalinis na yung throttle body. Tapos ang dami ng chinek. So ganun pa rin naman, bumabagsak yung idling, unang start hindi nag-RPM. So pag pinaandar naman daw, wala naman naka-indicate na check engine. So ngayon gagawin natin, i-scan natin at i-start muna natin ngayon. So may check engine naman siya, start natin. Oo nga, no, hindi nga gumagana RPM. Naka-andar na makina nito mga boss, pero yung RPM tingnan nyo, hindi gumagana. Hindi mababa. Ayan, ayaw gumana yung RPM agad. Kailangan mong i-high rev. Patay ulit natin. On. Start. Ayan. Kanina ayaw gumana yung RPM. Wala naman siya check engine, no? Wala daw. 96 yung odo niya. So okay naman daw sa takbo. Scan nga muna natin. Scan oy. Scan oy. Scan oy. Akong videographer. Akong videographer mo ngayon. Ayan yung mga meron namin ngayon. Wow, ang bigat! Marireset yan. Marireset natin, pero pag bumalik pagka bumalik pa rin na i-reset natin, kailangan na nating magpalit ng crankshaft sensor. For the meantime, re-reset muna. Oo. Pwede ba yun? Kasi wala tayong Yan ang naging problema niya. Pagka umiinit yan, saka siya nagkakaroon ng failure, no? Yung sensor kasi yung boss, crankshaft. Nasa ibabaw, sa gilid. Nasa doon, sa ilalim doon sa may ano. Ano pala yan? Crankshaft? Oo, hindi. Kung sa camshaft, mas madali. Sa ibabaw lang. Mas madali kung sa camshaft eh. yung crankshaft kasi may problema. Ayan, kitang-kita na. Kasi mga problema ng mga ganito, boss. Order na sa inyo, sir. Pagka ang ECU mo, pagka ganito, halimbawa nagpalit na yung crankshaft sensor. After 1 month, bumalik ulit. Ang i-check naman natin yung ECU. Computer box. Ang sakit talaga nito, ECU. Mga ganitong rin. Pero kailangan muna natin palitan to, yung crankshaft sensor niya. Kailangan brand new talaga. Ang nakita talaga, kuya. Oo, yan lang. Yan lang. Crankshaft sensor. Wala kayong pasok ngayon. Pag-reset lang natin, orderin mo. Oo, reset lang mangyayari. Tingnan natin yung ano. Wala na Saturday. Kaya minsan hindi gumagana yung RPM. Oo. Crankshaft sensor nito nasa ilalim. Sa ilalim doon. Yung camshaft, madali lang. Dito yung crankshaft niya eh, ganda. Sa ilalim. Oo, sa may transmission. Ito yung crankshaft boss, oh. Ayan, oh. Ito wire na to. Ayan yung wire na yan. Patayin ko muna, Patayin mo, papatayin nga tolbong. Ito yung crank. Saglit lang ha. Umiikot pa yung pan. Ito yung crankshaft sensor. Hindi naman lost yung connection. So ito talaga yung papalitan muna natin. Hindi naman bitin sa hatak boss, no? Hindi. Ang problema mo lang ay Bumabag. Namamatay talaga to. namamatay ng kusa. Ba, uminto ka tulad ng Oo. bumili na ka pandesal, nasantay si Nino. Uy, namatay ulit, pero napalinis na namin yung ano niya. Throttle body Yung daw throttle sa body. Naglinis na kayo ng throttle body. Pinalinis namin. Sabi nga nung isang bayo ko, baka throttle body lang. Kaso nung napalinis, ganun pa rin. Sa unang bukas mo, 9-8 ang RPM eh. Kasi pagka sobrang shorted na nito, minsan nagkakaroon ng sunog yung ano, yung ECU. Ah, Oo.
Ayun ang malupit pagka nadali niya. Oo, pero nare-repair naman yan sir. Kagandahan nito nare-repair. Oo, napanood ko eh. Meron Oo. siya ano eh. Ngayon sir, para hindi naman sayang yung punta nyo, check ko na rin yan. Check ko yung board, no? Yon. Halika mo nga idol. Tanggalin mo yung battery nito. Check ko na lang din yung board Trabaho nito. ka na yan. Ikaw yung pinagpala. Ando yung ratchet ko doon sa ano? Sa motor. Ayun mga boss, check na rin natin yung ECU. Tanggalin ko lang yung battery. Kung walang sunog yung board. Kasi karamihan nito, pag nagbabato ng signal yan, camshaft, crankshaft, minsan ito ang nadadali. Ito yung pinalitan mo, di ba? Doon sa, Oo. sa yung kulay orange. Yung ECU. Kaya sulitin na natin. Yun na yung sabi niya. Oo. Kaya gustong-gusto nila lang dito. So tumigas din yung power steering nito sir. Opo, tumigas din po. Kasama ko si sir. Oh. Yan. Baka may gusto kay shout out sir. Shout out, Ahmed. Nandito na kami kay Sir Jojo. Yan ang ano kasi sabi niya sa akin, Jun, tumigas yung power steering. Ah, gano'n? Oo. Umilaw. Sabi ko, patay tayo dyan. Kasama-sama kasi electronics yan sir. Electronics kasi. Ang hirap. Alam ginawa ko yung dalawa, hindi panood si Sir Jojo eh. Yung kapatid niya na stroke. Oo. Sabi niya, sasama ako pag pupunta, kaso umuwi na ng Batangas sa tuwing. Okay. Next week bukas na kayo. Sir, next week. I-schedule na lang ng ano yan, siguro Sabado. Pagka ano, order na po namin yung pyesa. Oo. Pero panghulog. Check natin to mga bossing yung ECU, no? Dito tayo, dalhin mo yung ano. Init ah. Yan, para makasigurado tayo mga boss, so pinakalas ko yung ating ECU. So titingnan lang natin yung board nito kung may sunog ba or wala, para talagang may check din natin tong ECU nitong mga ganitong Kia Rio. Lagi kasi nagkakaproblema yung mga ganitong ECU ng mga ganitong Kia Rio. Pero yung fault code natin ay crankshaft sensor lang. So gusto ko lang i-check para sigurado tayong walang problema tong ECU natin ng Kia Rio. Ito kadalasan nasisira dyan sir, nasusunog. Ito. So wala naman siyang sign of ano no, na sunog. Talagang doon muna tayo sa crankshaft sensor. Wala naman bahid sir. Nakita mo kasi may itim-itim ano. May itim-itim yan dyan. Sa gilid. Magmamarka. Tapos parang makikita mo parang may lusaw dyan sa gilid. So far so good naman. Wala naman siyang sign of sunog. Okay, didikita natin panibago yan. Anti-moisture tong ganito, alo yan. Oo. Hindi nagmo-moist ano. Hindi nagmo-moist yan sir. Galing ano. Kaya sinadya niyang alo yan. Aloy. Grabe pandikit ginamit. I-raise lang muna natin mga boss. Chinek ko yung ECU. So wala naman bahid ng sunog no. So crankshaft sensor lang talaga may problema. Chinek ko lang talaga para sigurado. Ngayon ang gagawin natin ay schedule muna natin to si Bossing para mag-order muna kami ng crankshaft sensor nito sarado po kasi ngayon. Natapat na Holy Week yung pagpunta niya rito. Wala tayong makukunang crankshaft sensor agad-agad. So ayan, i-delete ko lang muna ang gagawin natin ngayon. I-delete ko lang muna yung code. Tapos babalik sila sir para palitan natin ng crankshaft sensor. Reset tayo. (2015) 1.4.
Ayan, so ang ginawa ko ngayon ay delete muna tayo. Pero ito mga boss, naka-schedule to na papalitan natin ng crankshaft sensor. Para pagbalik nila at bumalik ulit yung code na dinelete natin ngayon, ay sigurado na pong crankshaft sensor na naging problema nito. Kaya pinabuksan ko lang naman yung ECU para ma-check ko yung board kung may mga sunog. So wala naman tayong nakita sa kanyang ECU na may problema. Ayan, so dito muna, erase muna natin. Clear codes muna natin to. Mabubura. Yan. Nag-normal na muna ngayon sir lahat. Nag-reset muna tayo. Gumana kagad yung RPM nyo. Okay. Sir, ganun muna ha. Order muna natin yung pyesa at puro sarado ang mga tindahan niya. Yan, hindi siya bagsak ngayon pag malamig. Pero pag galing siya sa mainit na biyahe, yung init na yan. Gaganon-ganon na yan, RPM niyan. Parang naghihingalo. Crankshaft sensor. Huwag mo lang patagalin. Pagka may bukas ng mga tindahan, palitan na natin. Saglit ng mga palitan yun. Ganun lang. Kailan pwedeng dalhin? Lunes? Lunes. Oh, Lunes. Ako na magdadala. Kami na din bayaw magdadala. Wala naman akong ano nun. So, ganoon muna tayo sir, no? Wala muna tayo. Chinek muna natin lahat. Yung ECU naman wala namang bahid ng sunog. Okay, sara mo na yan. Pasensya na sa bala dyan. Thank you. Sige po. Monday na lang po, ma'am. Sige po. Papa-order lang tayong pyesa. Awan ng bata na lang. Maga kami sa Gaudia. Okay, sige sir.